Stupid. Clumsy. Are you blind? Ang bawat salita, parang latigong humahagupit sa buong pagkatao ko. Kasabay ng kumukulong kape na tumapon sa mamahalin niyang Italian suite, ay ang unti-unting pagguho ng mga pangarap na binuo ko mula pa sa Isla de Milagros. You're fired even before being hired, dagdag pa niya, ang boses kasing lamig ng yelo, habang nakatitig sa akin na para bang ako ang pinakamalaking pagkakamali na nakita niya sa buong buhay niya. Sa harap ng maraming empleyado ng Villarreal Media Inc., sa mismong lobby ng gusaling dati ay poster lang na tinititigan ko, doon, gumuho ang mundo ko. Ang pangalan ko, Sava Abelera. At ito ang ingranding welcome sa akin ng Maynila. Kanina lang, a few hours ago, ibang-iba ang atmosphere. Nakasakay ako sa jeep, biyaheng Quiapo galing Cubao, ay a little bit disoriented sa ingay at dami ng tao, pero a bigger part of me was sobrang excited. Hawak-hawak ko ang lumakong tote bag na may nakasabit na keychain, isang maliit na laminated picture ni Envis Philip Villarreal, ang FE ng Villarreal Media Inc. Yes, I admit, I'm a fan. Hindi yung tipong nagpapapicture o nang hihingi ng autograph, but I admire his principles, his vision for the company. Nabasa ko lahat ng articles tungkol sa kanya, yung mga interviews niya about how he built the company from a small publishing house to media giant. For a probinsyana like me, he was an inspiration. Yun ang dahilan kung bakit, kahit nanginginig ang tuhod ko, lakas loob akong sumuong sa Maynila. Manong, para po, sigaw ko, medyo napalakas pa ata. Nagbayad ako at bumaba sa tapat ng isang mataas, modernong building. Villarreal Media Inc. Nakaukit ang pangalan sa salamin at bakal, kumikinang sa sikat ng araw. Huminga ako ng malalim. Kaya mo to, Sava. Para sa pangarap mo. Para kay Lola. Pagpasok ko sa lobby, parang nalula ako. Ang taas ng ceiling, ang daming taong naka-corporate attire, lahat mukhang busy at important. Pumila ako sa reception. Good morning, ma'am. I have an interview scheduled today at Shamdan with AC, Sava Abelera po. The receptionist, she looked very professional, smiled. Okay, Lunat Abelera. Please have a seat. Someone will call you shortly. Umupo ako sa isa sa mga plush sofas, trying to look calm and composed, pero sa loob-loob ko, grabe ang kaba. Inayos ko ang suot kong bestida, a simple, floral dress na binili ko pa sa ukay-ukay sa bayan namin, pero pinlansa ko ng mabuti. Inilabas ko ang maliit na panyo at pinunasan ang namamasang palad ko. Focus, Sava. Focus. Maya-maya, you woman in her late 20 approached me. Inat Abelera. I'm Gina from EUTC, please follow me. Sumunod ako sa kanya papasok sa isang maze ng cubicles. Ang galing! Dito nagtatrabaho ang mga taong gumagawa ng mga magazines at libro na binabasa ko. Ang mga articles na humuhubog sa opinyon ng publiko. It felt surreal. The initial interview went well, I think. Nasagot ko naman lahat ng tanong niya tungkol sa experience ko bilang writer sa school paper namin at yung ilang freelance writing gigs ko online. Sabi niya, tatawagan na lang daw ako for the final interview with the department head if I pass this initial screening. Lumabas ako ng geeky office na medyo kampante. Yes, a small victory. Habang naglalakad ako pabalik sa lobby, planning to treat myself to cheap but delicious siopao sa kanto, biglang nagkaroon ng commotion. May mga taong nagtatakbuhan, may sumisigaw ng emergency. Si Sir Philip parating na. Kailangan niya ng kape, asap. Sir Philip. In my heart skipped a beat. Si M.T. Villarreal. Nandito siya. Nakita ko si Gina, yung EC staff, na mukhang natataranta. Oh if by God, ang barista natin for the executive lounge, absent ngayon. Sino na pwedeng magtimpla ng kape? And then, her eyes landed on me. Inat Abelera, right? Marunong ka bang magtimpla ng kape? Black, no sugar. Urgent too, please. Bago pa ako makasagot, hinila na niya ako papunta sa isang maliit na pantry. Here's the coffee maker, the premium beans. Make it fast, but make it good. Dadalhin mo sa conference room G, 15D floor. Alam mo ba kung saan yun?
Umiling ako, still a bit dazed. Anong nangyayari? Okay, just take the elevator to Labin Limati. It's the first door on the right. Go. Parang wala sa sarili, nagtimpla ako ng kape. If my hands were shaking. Me. Serving coffee to TV Philip Villarreal. This was not part of the plan. Pero, utos ng EUC at emergency daw. Sige na nga. Baka ito na yung chance ko to make a good impression, kahit sa maliit na paraan. Paglabas ko ng pantry, dala ang tray na may isang tasa ng mainit na kape, saktong bumukas ang elevator doors at lumabas ang isang grupo ng mga executives. At sa gitna nila, ang lalaking nasa kitchen ko. Philip Villarreal. In person. Mas matangkad, mas gwapo, at mas mukhang suplado kaysa sa mga pictures. He was talking animatedly with an older man, his brows furrowed. Dali-dali akong naglakad papunta sa kabilang elevator bank para umakyat sa 15G floor. I was so focused on not spilling the coffee and trying to appear calm na hindi ko napansin ang isang maintenance staff na nagmamadaling may dalang hagdan. And then it happened. Nagkabanggaan kami. Ay, sorry po, sabi ng staff, pero huli na ang lahat. The world seemed to move in slow motion. Ang tasa ng kape lumipad sa ere. At ang destinasyon nito, ang immaculate white shirt ni Amy Philip Villarreal. Oh! Right. God! Napatigil ang lahat. Ang mga executives napanganga. Sige na, nakasunod ko na pala, napapikit. Ang maintenance staff namutla. Ako. Gusto ko na lang magpalamon sa lupa. Ang mainit na kape, umuusok pa, nag-iwan ng malaking, maitim na mansa sa dibdib ni Amy Villarreal. His face, which was serious a moment ago, contorted into a mask of disbelief, then pure, unadulterated anger. His eyes, piercing shade of dark brown, met mine. At doon ko narinig ang mga salitang gigimbal sa buong sistema ko. Stupid! Clumsy! Are you blind? Sigaw niya, ang boses umalinggaw sa buong lobby. Naramdaman ko ang panginginig ng buong katawan ko. Gusto kong magpaliwanag na aksidente lang, na hindi ko sinasadya, pero walang lumalabas na salita sa bibig ko. Para akong napipi. This is a $1,000 suit. Do you have any idea how much damage you've caused? Patuloy niya, bawat pantig puno ng galit. Lumapit siya sa akin at napaatras ako. He smelled of expensive cologne, now mixed with the acrid scent of burnt coffee. Who even are you? Are you an employee here? Tanong niya, tinitingnan ako mula ulo hanggang paa, his gaze filled with disdain. Nakita ko ang pagkunot ng noo niya nang mapadako ang tingin niya sa suot kong bestida. Siguro, sa isip niya, ano nang ginagawa ng isang prom-ding tulad ko sa building niya. Sige na, nanginginig na lumapit. Sir Philip, I apologize. She's an applicant. I asked her to prepare your coffee because our barista is absent. His glare shifted to Gina, then back to me. It was terrifying. Parang anumang oras, kakainin niya ako ng buhay. An applicant? He let out short, harsh laugh. Well, consider her application denied. Vehemently. Then, he looked straight into Dumbay's eyes, his voice dripping with sarcasm and finality. You're fired even before being hired. Now, get out of Ezva's sight. And someone, get me new shirt. Parang nabingi ako. Fired even before being hired. Ang sakit. Ang hapdi. Hindi lang dahil sa sigaw niya, kundi dahil sa kahihiyan. Lahat ng mata nakatingin sa akin. Mga bulungan, mga tinging mapanghusga. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko at alam kong namumula na ako. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko. Ayokong ipakita sa kanya na mahina ako. Tumalikod ako, dala ang basag na pangarap at ang mansa ng kahihiyan. Hindi ko na tiningnan si Gina o ang iba pang tao sa lobby. Ang gusto ko lang makalayo. Makalayo sa lugar na yon, sa mga matang mapanghusga, at lalo na sa lalaking dumurog ng puso't pag-asa ko sa loob lang ng ilang minuto. Paglabas ko ng building, doon na bumuhos ang mga luha ko. Ang Maynila, ang city of dreams ko, naging bangungot.
Ang hinangaan kong siya pala ang magiging kontrabida sa kwento ng buhay ko. Sumakay ako ng jeep pabalik ng Cubao, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ang tanging malinaw lang sa isip ko ay ang mga salita niya. You're fired even before being hired. Paulit-ulit, parang sirang plaka. Ang ambisyosang probinsyana, umuwing luhaan. Ang supladong boss, naiwang may mansa ng kape sa damit at malamang kinalimutan na agad ang pangalan ko. Or so I thought. Kasi, habang nakaupo ako sa bus terminal, contemplating kung uwi na ba ako sa Isla de Milagros o susubukan pa ring maghanap ng ibang trabaho, may biglang tumawag sa cellphone ko. Unknown number. Kinakabahan man, sinagot ko. Hello? Sava Abelera, tanong ng isang babae sa kabilang linya. Boses formal, parang taga-opisina. Yes, speaking. This is Patricia from Villarreal Media Inc. 8th Department. We need you to come back to the office. Now. Natigilan ako. Come back. Para ano? Para lalo pa akong ipahiya? O baka naman may nakalimutan akong gamit? No, impossible. Dala ko lahat. Po. Bakit po, tanong ko, trying to keep the voice steady. Philip Villarreal wants to see you in his office. What? Siya. Gusto akong makita. Matapos niya akong ipahiya at fire. Anong kalokohan to? Intriga. Ito na ba yung sinasabi nilang plot twist sa mga teleserye? Pero bakit ako? Anong kailangan niya sa isang stupid, clumsy na applicant na tulad ko? My mind was racing. Should I go back? Or should I run as far away as possible from that man and his intimidating presence? One thing was for sure, this day was far from over. And my Manila adventure, it seemed, was just getting a whole lot crazier. Philip Villarreal wants to see you in his office. Parang sirang plaka na nagpaulit-ulit sa utak ko ang sinabi ng babae mula sa GC, si Sir Philip. Gusto akong makita. Pagkatapos ng ingranding eksena sa lobby kanina. Ano ng trip nito? Hindi kaya ipapapulis niya ako for the maging his precious suit. O baka naman may ipapabayaran siyang danyos perwisyo. Nanlalamig ang kamay ko, pati na ata ang buong katawan ko, sa ideya pa lang. Miss Abelera. Are you still there? Tanong ulit ni Patricia mula sa kabilang linya. Her voice was polite, professional, pero may hint of urgency. Napalunok ako. Oo po. Pero sigurado po kayo? Baka nagkamali lang po kayo ng tinawagan? Please, sana nga nagkamali lang sila. No, Miss Abelera. Ikaw nga po. Hinihintay ka na niya. It's rather important. Important? Anong important sa isang tulad ko na tinawag niyang stupid at clumsy? Her mind was a mess of confusion, fear, and a teeny, almost imperceptible spark of what? Curiosity. Hindi ko masabi. Parang masochist lang, gusto ko pa ring malaman kung bakit. Sige po. Pabalik na po ako, I managed to say, did he voice barely a whisper. Kahit labag sa kalooban ko, kahit nanginginig ang buong sistema ko, there was a strange pull. Maybe, just maybe, this was a chance to clear my name. To apologize properly, without the shock and the crowd. Unlikely, pero umaasa pa rin ang isang part ng pagkatao ko. Pagbaba ko ng phone, napaupo ako ulit sa bench ng bus terminal. The noise around me, ang sigaw ng mga konduktor, ang busina ng mga sasakyan, ang usapan ng mga tao, parang na-mute lahat. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kabog ng dibdib ko. Ano ba tong pinasok mo, Sava? Nag-isip ako. Uwi na lang ba ako sa Isla de Milagros? At least doon tahimik ang buhay. Walang supladong nasisigaw-sigawan ako. Pero paano na yung mga pangarap ko? Paano na si Lola na umaasang makakatulong ako sa pamilya namin? Ito na ba iyon? Isusuko ko na lang ba agad-agad dahil lang sa isang masungit na boss at isang tasang natapong kape? Huminga ako ng malalim. Hindi. Hindi ka pinalaki ni Lola para maging duwag, Sava. Kahit ano pa ang mangyari, haharapin ko to. For my Lola and for myself. Nag-abang ulit ako ng jeep pabalik sa Villarreal Media Inc.
This time, the journey felt longer, heavier. Bawat metro na nilalakbay ng jeep, parang isang hakbang papalapit sa bitayan. Okay, Gina yun, pero yun talaga ang feeling ko. Pagdating ko ulit sa Faith building, parang déjà vu. The same towering structure, the same busy lobby. Pero this time, iba na ang pakiramdam ko. Wala na yung excitement kanina. Napalitan na ng kaba at apprehension. Dahan-dahan akong lumapit sa reception. Good afternoon po. Pinapabalik po ako ni Eve Villarreal, sabi ko, trying to sound more confident than felt. The receptionist from this morning looked at me with a mixture of surprise and pity. Ah, yes, not Abelera. Please go directly to the Labin Lima D floor. Executive offices. Someone will meet you there. Tumango lang ako at nagpasalamat. Sumakay ako sa elevator, this time making sure na walang kape, walang hagdan, walang kahit anong pwedeng makakause ng another disaster. Pagdating sa 15D floor, a different kind of atmosphere greeted me. Mas tahimik, mas intimidating. Ang mga pinto, gawa sa dark wood. Ang sahig, carpeted. May mga mamahaling painting sa dingding. This was where the real power resided. Isang babaeng mas matanda, siguro nasa late 40, ang sumalubong sa akin. She had a kind smile. Inat Abelera. I'm Elena, Jim F. Villarreal's executive secretary. Please, come this way. Sumunod ako sa kanya, with a heart pounding like drum. Dinala niya ako, hindi sa office ni Sir Philip, kundi sa isang maliit na meeting room. At laking gulat ko, may isa pang tao doon. Isang matandang lalaki, naka-formal suit, may salamin, at mukhang very distinguished. He looked kind, like Lolo. Inat Abelera, this is M. Antonio de Leon, one of our board directors, pagpapakilala ni Elena. Board director. Ano nang ginagawa ko dito kasama ang isang board director? Nag-aalala na talaga ako. In, de Leon smiled warmly. Hiza, maupo ka. Umupo ako, feeling so small and out of place. Alam mo ba kung bakit ka pinatawag ulit? Tanong niya, his voice gentle. Umiling ako. Hindi po, sir. Akala ko po dahil sa nangyari kanina di. He chuckled softly. Ah, yes, the coffee incident. Medyo explosive nga raw ang naging reaction ni Philip. Pasensya ka na sa inaanak ko na yun. Masyadong mainitin ang ulo minsan, lalo na kapag stressed. Inaanak. So, ninong pala siya ni Sir Philip. Pero hindi iyon ang pangunahing dahilan kung bakit ka nandito, patuloy ni Emily de Leon. Nakita ko kasi ang resulta ng exam mo sa UC. In my exam. Yung written assessment na binigay nila kanina. You top it, Hija. You've a significant margin. Impressive, considering you're a fresh graduate and, if I'm not mistaken, from the province. Napatango ako, hindi makapaniwala. Ako. Nag-top sa exam. Sa dinami-dami ng nag-apply? Yes, sir. Galing po akong Isla de Milagros. Your answers showed not just intelligence, but also creativity and a surprising understanding of the media landscape. Your essay on the future of publishing, in particular, caught my attention. It was insightful. May potential ka, bata. Hindi ako makapagsalita. Parang panaginip lang. Kanina, feeling ko, ako na ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Ngayon, pinupuri ako ng isang board director. Kaya nung narinig ko ang tungkol sa insidente sa lobby at nalaman kong ikaw pala yung applicant na yun, I talked to Philip. I told him, a company like ours cannot afford to lose potential talent over its spilled cup of coffee, no matter how expensive the suit was. He winked. Naramdaman ko ang unti-unting pagluwag ng dibdib ko. May pag-asa. May pag-asa pa pala. So, Yim de Leon continued, leaning forward slightly. Philip has agreed somewhat reluctantly, I must admit, to give you chance. Not as a writer, initially, as there are no current openings that fit your immediate profile. But as his personal assistant. Personal assistant? Ni Sir Philip. Yung taong sumigaw sa akin ng stupid at clumsy.
Parang galing sa impyerno papunta sa well, ibang klaseng impyerno. I know what you're thinking, sabi ni Aang de Leon, parang nabasa niya ang isip ko. Philip can be difficult. He's a perfectionist. Demanding. But he's also brilliant, and you will learn a lot from him. If you can survive working for him, you can survive anything in this industry. He smiled again, that grandfatherly smile. Think of it as challenge. As stepping stone. Prove to him, and to everyone, that you are more than just a clumsy probinsyana. Natahimik ako. Personal assistant. Ibig sabihin, araw-araw ko siyang makikita. Araw-araw, kailangan kong harapin ang kasungitan niya. Ang takot, nandun pa rin. Malaki. Pero kasabay nito, may pumipitik na pag-asa. Ito na yung chance. Ang chance na makapasok sa Vivi. Ang chance na mapalapit, kahit bilang lilang, sa taong hinahangaan ko, sa kabila ng lahat. Ito na yung paraan para ipakita sa kanya na hindi ako yung tingin niya sa akin. The decision is yours, Dimas Abelera, sabi ni Elena, who had been quiet all along. The pay is competitive with benefits. And as Aang de Leon said, it's a foot in the door. Nag-isip ako ng ilang segundo. This was ipambihirang pagkakataon. It's crazy, scary, but undeniable opportunity. Kung tatanggihan ko to, baka wala nang kasunod. Kung tatanggapin ko, well, bahala na si Batman. I looked at Aang de Leon, then at Elena. I took deep breath. Tinatanggap ko po. Aang de Leon beamed. Excellent. Knew you had fight in you. Elena will process your papers. You start tomorrow morning, 8 sharp. Philip doesn't like tardiness. Tomorrow. Agad-agad. Parang roller coaster talaga ang araw na to. Kinabukasan, 7:30 jazz pa lang, nasa 15 GA floor na ako. Suot ko ang isa pang bestida, medyo mas formal kaysa kahapon. My hair was neatly tied in a bun. Dala ko ang isang maliit na notebook at ballpen, ready for anything. Or so I thought. Elena greeted me with a smile and showed me to my desk. It was a small, functional desk right outside very imposing door. Near door. Philip Villarreal's office. Parang may sariling weather system sa paligid ng pinto na iyon, malamig at nakakakaba. He usually arrives at 8:15, sabi ni Elena. Your main job is to manage his schedule, handle his calls, prepare documents for his meetings, and well, basically anything he asks you to do, just be efficient, organized, and not to spill anything on him. She gave me a sympathetic smile. Natawa ako ng pilit. Noted po. Exactly at 8:15, bumukas ang elevator doors and out he strode. Philip Villarreal. Today, he was wearing a crisp, dark blue suit. His hair was perfectly combed. His expression. The same suplado, poker face from yesterday. Para bang hindi ako nag-i-exist, dumaan lang siya sa harap ko at pumasok sa opisina niya without a single glance. Okay, game on, yung suplado. After a few minutes, the intercom on his desk buzzed. It was him. Abelera. LA office. Now. His voice was curt, devoid of any warmth. Kinakabahan akong pumasok sa lungga ng leon. His office was huge. Floor-to-ceiling windows offered a panoramic view of the city. Ang ganda. Pero ang focus ko, nasa kanya. Nakaupo siya sa malaking mahogany desk niya, busy sa laptop. Hindi man lang tumingin sa akin. Sir. Get me coffee. Black. No sugar. Utos niya, still not looking at me. Parang test. Ito na naman tayo sa kape. This time, I was extra careful. Pumunta ako sa executive pantry, and with trembling hands, I prepared his coffee. Double-checked everything. Dinala ko sa office niya, making sure every step was measured. Placed the cup gently on his desk, on a coaster. Your coffee, sir. He finally looked up, his eyes scanning me for a second, then landing on the coffee. He took a sip.
It's acceptable, sabi niya, na parang yun na ang pinakamataas na compliment na kaya niyang ibigay. Now, about your duties. For the next hour, he gave me a rundown of tasks, his expectations, and his non-negotiables. He spoke fast, used a lot of business jargon, and didn't bother to ask if I was following. Para siyang nagda-download ng information overload sa utak ko. Ang dami. Scheduling meetings with international clients, transcribing minutes, proofreading sensitive documents, even managing his personal appointments sometimes. Grabe. This was not just a job, this was like being his shadow, his external brain. Any questions? He asked, finally pausing. Gusto kong sabihin, yes, sir. Pwede po bang pakiulit lahat, from the top and much slower? Pero syempre, hindi ko sinabi. None for now, sir. I think I got the gist of it, see. Liar, Sava, liar. He raised an eyebrow, as if doubting me. Good. I don't like repeating myself. If the schedule for today is on your email, make sure everything is in order. And one more thing, Abelera tea. Yes, sir. Tea usay not to be a distraction. With that, he dismissed me with a wave of his hand. Distraction? Anong tingin niya sa akin? Isang walking disaster. Well, maybe yesterday was. Pero ngayon, I'll prove him wrong. Lumabas ako ng office niya, feeling overwhelmed but also determined. Kaya ko to, kakayanin ko to. For in my dreams. The rest of the morning was a blur of familiarizing myself with his calendar, answering calls, na halos lahat ay para sa kanya at kailangan kong screen, and trying to decipher his scribbled notes for a report he wanted typed ASAP. Medyo nag-clash na kami agad. May pinapahanap siyang file na hindi ko mahanap agad sa system. Are you sure you even know how to use a computer, Abelera? Tanong niya over the intercom, his voice laced with impatience. Yes, sir. I'm looking for it. The file name you gave me might be slightly different, see. Just find it. I need it in 5 minutes. Click. Binabaan ako. Napabuntong hininga ako. Lord, bigyan niyo po ako ng extra long patience. Around lunchtime, after managing to find the lost file, na mali pala talaga ang binigay niyang pangalan, imagine that, I decided to take a quick break sa pantry. Kailangan kong huminga. My head was spinning. I just wanted a few minutes of peace. Nasa pantry ako, umiinom ng tubig, trying to calm in the nerves, when a tall, stylish woman walked in. She looked like she belonged on magazine cover. Perfect makeup, designer clothes. Medyo familiar ang mukha niya. Siya yata yung nasa mga chismis noon na rumored girlfriend ni Sir Philip. Nancy, I think her name was. She worked in marketing. Ninisyan niya ako, pero parang plastic. You must be the new Zane. Sava, right? Yes, ma'am. Good afternoon po. Nancy, she said, extending a perfectly manicured hand. Welcome to the Lion's Den. She chuckled, but it didn't sound friendly. Thank you po. She leaned against the counter, looking me up and down. So, how's your first day with Perfectionist? Okay naman po. Medyo challenging. Understatement of the year. Nancy smirked. Challenging is his middle name. Alam mo, marami nang dumaang si Philip. The longest one lasted for, 3 months? Most of them quit after a few weeks. Naramdaman ko ang panlalamig ng sikmura ko. She took a sip of her bottled water. Just a friendly piece of advice, girl. Don't get too comfortable. Tinitigan niya ako, mata sa mata. You won't last a week. And with that parting shot, she sashayed out of the pantry, leaving me alone with her words echoing in the ears. You won't last a week. Takot. Nandun. Pag-aatubili. Definitely. Pero kasabay nun, may biglang umusbong na kung anong tigas ng ulo sa akin. Challenge accepted, Nancy. Challenge accepted, Sir Philip. Hindi ako basta-basta susuko. This probinsyana has more fight in her than they think.
This was si pambihirang pagkakataon, and I wasn't going to let it slip away just like that. Ilang linggo na ang lumipas mula nang magsimula ako bilang personal assistant ni Andy Philip Villarreal. At masasabi kong buhay pa naman ako. Barely. Ang prediksyon ni Nancy na hindi ako tatagal ng 1 linggo. Well, I proved her wrong. Pero bawat araw, parang isang major exam na kailangan kong ipasa. Ang boss ko, suplado pa rin as expected. Pero unti-unti, parang nasasanay na ako sa ugali niya. O baka naman, manhid na lang talaga ako. Madalas, gabi na ako umuuwi. Ang dami kasing trabaho. Minsan, kahit tapos na ang office hours, andun pa rin ako, tinatapos ang mga report na kailangan niya first thing in the morning. Tulad ngayon. It's almost Shamvyas. Halos lahat ng tao sa 15G floor nakaalis na. Ako na lang yata at si Manong Guard ang gising sa buong building. Si Sir Philip. Maaga siyang umalis kanina, may important dinner meeting daw. Pero bago siya umalis, nag-iwan siya ng sandamakmak na urgent tasks. Typical. Nasa bus station na ako, waiting for the last trip pauwi sa tinutuluyan kong maliit na apartment sa Quezon City. Pagod na pagod ako. My eyes felt heavy, my shoulders ached. Pero bago ako sumakay, inilabas ko muna ang luma kong notebook at ballpen. Ito ang ritual ko. Sa gitna ng lahat ng stress at pagod, pagsusulat ang naging therapy ko. I opened to a fresh page. At the top, I wrote one of Philip's quotes. Isa ito sa mga paborito ko, mula sa isang lumang interview niya na nabasa ko noon pa. Success is not about the destination, but the relentless pursuit of it, fueled by passion and unwavering principles. Corny, I know. Pero para sa isang probinsyana na nangangarap, his words were like fuel. They reminded me I was here, enduring everything. Sa ilalim ng quote, nagsulat ako, Dear M.A., my secret nickname for him, another day survived. Akala ko kanina, sasabog na ang ulo ko sa dami ng revisions mo sa presentation. Buti na lang, kape is life. And also, the thought na one day, I'll be more than just your Louie. One day, I'll be a writer you'll actually respect. Sana. Keep fighting, Sava. Laban lang. Napangiti ako ng bahagya. Kahit sa sarili ko lang, this notebook was really confidante. Dito ko nilalabas lahat ng frustrations ko, pati na rin ang mga maliliit na tagumpay at aaminin ko, ang mga patagong kilig moments. Kasi, sa kabila ng kasupladuhan niya, may mga rare instances na nakikita ko ang kislap ng humanity sa kanya. Like that one time na napansin niyang skipped lunch, kasi sobrang busy, tapos bigla na lang may nag-deliver ng pagkain sa desk ko, with a note na eat. You're less annoying when you're not hungry. Walang pirma, pero alam kong galing sa kanya. Mga simpleng bagay, pero para sa isang fangirl na tulad ko, big deal na iyon. Tahimik na kilig, ika nga. Last call for sapangpalay, sigaw ng konduktor. Ay, hala. Muntik na akong maiwan. Dali-dali kong tinago ang notebook ko at sumakay ng bus. The next few days were even more hectic. May paparating na big international conference, at si Sir Philip ang isa sa mga main speakers. Ibig sabihin, triple ang trabaho ko. Research, coordinating with the organizers, preparing his speech, booking flights and accommodations, you name it, I did it halos hindi na ako natutulog. Coffee became my best friend. One late afternoon, nasa elevator ako, pababa na sana para umuwi. Hawak ko ang isang box ng documents na kailangan ko pang i-review sa bahay. Bigla akong nakaramdam ng hilo. Parang umiikot ang paligid ko. I leaned against the elevator wall, trying to catch my breath. Then, everything went black. Nagising ako, I don't know how much later, na nakahiga sa sofa. Saan? Teka, parang sa office ni Sir Philip. Anong nangyari? Dahan-dahan akong bumangon. In my head was still throbbing. Nakita ko si Sir Philip, nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa akin. Sir. The voice was hoarse. Humarap siya. His usual stern expression was there, pero parang may something else. Concern? Impossible. You collapsed in the elevator, sabi niya, his voice surprisingly calm.
The guards found you. They called me. Pasensya na po, sir. Nakakahiya. Sobrang hiyang-hiya ako. Ano ba yan, Sava? First, the coffee incident. Now, this? Baka isipin niya, pabigat lang talaga ako. You've been overworking yourself, he stated, more than asked. When was the last time you had a proper meal or a full night's sleep? Hindi ako nakasagot. Kasi, to be honest, hindi ko na matandaan. He sighed, deep, weary sound. I told you not to be a distraction, Abelera. This includes collapsing on company property. May halong sarcasm pero hindi kasing tapang ng dati. Napaiwas ako ng tingin. Sorry po talaga, sir. He was quiet for a moment. Then, the guards also found your phone. It fell out of your baggie. Phone. Bigla akong kinabahan. Nasaan na? It's on the table, sabi niya, gesturing to the small coffee table in front of the sofa. Kinuha ko agad. But as reached for it, napansin kong naka-open ito. Sa gallery. Yellow photo gallery. Nanlaki ang mga mata ko. Oh. Right. God. Yellow photo gallery was let's just say it wasn't filled with selfies or pictures of food. It was filled with him. Screenshots of articles about Philip Villarreal. Pictures of him from magazine covers na medyo luma na. Meron pa ngang ilang fan arts. Mga simpleng sketches ko lang naman, inspired by his quotes, or him during press conferences. Mga bagay na ginagawa ko kapag bored ako or when needed inspiration. It was in my secret stash. Very private, very embarrassing, fangirl collection. And he saw it Philip Villarreal, Givay Supladong boss, saw it by secret, cringy fangirl gallery. Gusto ko na lang ulit mag-collapse, this time for real, and never wake up. The hiya felt was a million times worse than the coffee incident. Nakatitig lang siya sa akin, his expression unreadable. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Tatawanan niya ba ako? Insultuhin. O baka naman, this time, for real na, you're fired. Pero wala siyang sinabi. He just stood there, watching me. The silence was deafening. Parang gusto kong tumakbo palabas, pero nanghihina ang mga tuhod ko. I quickly closed the gallery and clutched the phone to the chest, as if that would hide the evidence. My face was burning. Siguradong kasing pula na ako ng kamatis. Abelera, he started, his voice low. Napapikit ako, bracing myself for the worst. You should eat. Ha? Minulat ko ang mga mata ko. Nakita ko, sa may desk niya, may isang paper bag mula sa isang mamahaling restaurant. At may amoy. Amoy ng pagkain. I had dinner delivered, sabi niya, still in that calm, almost gentle tone. You look like you haven't eaten in days. Go on, it's getting cold. Hindi ako makapaniwala. Si Inge suplado. Nagpa-deliver ng dinner para sa akin. After seeing this video by shrine for him on his phone. Anong nangyayari sa mundo? Pero, sir. Yung phone ko I stammered, still mortified. He finally looked away, turning back to the window. Everyone has their hobbies. As long as it doesn't interfere with your work. Hobbies. Yun na yun. Hindi siya magagalit. Hindi niya ako aasarin. But sir, yung mga pictures are just pictures, Abelera. He cut me off, his back still to me. What's more concerning is your health. This company offers health benefits for a reason. Use them. And learn to manage your workload. I need an efficient assistant, not you martyr. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Part of me was immensely relieved. Part of me was still dying of embarrassment. And a very small, very confused part of me felt a strange warmth spread through the chest. Kilig. Sa ganitong sitwasyon. Ang weird. Dahan-dahan akong lumapit sa desk niya. The food smelled delicious. May chicken, may pasta, may salad. For a moment, I forgot how tired and sick I felt.
gutom na gutom pala talaga ako. Thank you po, sir, sabi ko, didig voice mo. He didn't respond. Tahimik lang siyang nakatingin sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad. I started eating, right there in his grand office. It felt surreal. Ang supladong boss ko, pinapakain ako, matapos makita ang sikreto kong paghanga sa kanya. Habang kumakain ako, hindi ko maiwasang isipin. What did he really think? Nung nakita niya yung gallery ko, ano ang tumakbo sa isip niya? Disgust? Amusement? O baka naman just a teeny bit of flattered? He must have known, even before this, that people admired him. He's Philip Villarreal, after all. Rich, successful, influential. Maraming humahanga sa kanya dahil sa yaman niya, sa posisyon niya. Pero yung akin, yung paghanga ko, I'd like to think it was different. It wasn't about his money or his fame. It was about his journey, his principles, yung mga sinasabi niya tungkol sa passion and integrity. Yun ang nakita ko sa kanya, even before I met him in person. Yun ang nag-inspire sa akin na lumuwas ng Maynila at sumubok. Maybe, just maybe, nung nakita niya yung mga lumang articles, yung mga quotes na inipon ko, yung mga simpleng fan arts, maybe he saw something genuine. Na may isang tao, isang hamak na probinsyana, na humahanga sa kanya hindi dahil sa kung ano ang meron siya, kundi dahil sa kung sino siya, or at least, kung sino ang pinapakita niyang siya sa publiko. Tahimik lang kaming dalawa. Ako, kumakain. Siya, nakatayo, malalim ang iniisip. The earlier tension seemed to have dissipated, replaced by a strange, quiet understanding. Or maybe I was just imagining things. Nang matapos akong kumain, inayos ko ang mga pinagkainan ko. Masarap po yung pagkain, sir. Salamat po ulit. He finally turned around. His expression was still serious, but the harshness in his eyes seemed to have softened a bit. Or baka epekto lang ng pagod at gutom ko. Go home, Abelera, sabi niya. And get some rest. I expect you here tomorrow morning, fully recovered and functional. And no more fainting spells, understood? Yes, sir. Understood. Akmang lalabas na ako ng pinto nang bigla siyang magsalita ulit. And Abelera? Oh. Your sketches. They're not bad. Natigilan ako. Did hear him right? Pinuri niya ang drawings ko. Si Philip Villarreal, pinuri ang fan arts ko. Bago pa ako makapag-react, tumalikod na ulit siya. Lumabas ako ng office niya na lutang. Hindi ko alam kung anong iisipin o mararamdaman. Ang araw na to, nagsimula sa stress at pagod, nauwi sa kolapse, tapos sa major hiya, at ngayon, parang may kung anong kumiliti sa puso ko. Isang tahimik na kilig na mas malalim pa kaysa sa dati. Dahil sa isang iglap, sa kabila ng kasupladuhan niya, nakita ko ang isang panig ni Philip Villarreal na hindi ko inaasahan. At nalaman niya, sa hindi inaasahang paraan, ang lihim na paghanga ng isang hamak na tagahanga. Maybe, just maybe, this was the start of something new. Or maybe, I was just being a hopelessly romantic fangirl. Bahala na. Ang importante, for the first time since I started working for him, I felt a teeny spark of hope. Not just for the career, but for something more. Something I couldn't quite name yet. Akala ko, pagkatapos ng tea collapse/gallery reveal incident, medyo magbabago na ang ihip ng hangin sa pagitan namin ni Sir Philip. Na baka, kahit konti, lumuwag na ang tornilyo sa ulo niya at maging less suplado. Pero nagkamali ako. Bumalik siya sa dati niyang Gimark-deficient self, grade matalim, rude, at cold. Ang tanging nagbago lang, parang may unspoken understanding na sa pagitan namin. He knew my secret admiration, and I knew that he knew. It was weird, but somehow, it made our working relationship more intense. Pero kung akala ko, si Sir Philip lang ang challenge ko sa may isa pang unos na paparating. At ang pangalan ng unos na iyon, Nancy De Silva. Bumalik si Nancy sa opisina after a 2-week business trip abroad. At ang unang-una niyang ginawa, bisitahin ako. Well, bisitahin is a polite term. Mas akma sigurong sabihing mang-asar ko or mang-inis. Well.
Look who's still here, sabi niya, nakasandal sa door frame ng maliit kong workspace, a smug smile playing on her perfectly glossed lips. Akala ko gising now, nag-alsa balutan ka na pabalik sa probinsya mo. Her eyes rake over me, from Eva's simple dress to Divvy's worn-out shoes. Judgmental as ever. Good morning, Ma'am Nancy, bati ko, trying to keep Divvy's voice neutral. Ayokong magpatalo sa pang-iinis niya. As you can see, andito pa rin po ako. At mukhang matatagalan pa. I gave her a small, hopefully not too sarcastic, smile. Her smile faltered for a second. Mukhang hindi niya ini-expect na sasagot ako. Confident, are we? Let's see how long that lasts. Umalis siya, but not before giving me one last look that screamed, I'm watching you. At nagsimula na nga ang ipanonood niya. Subtle at first. Mga maling schedule na binibigay niya sa akin para sa mga meetings ni Sir Philip, nabuti na lang, I always double-check directly with Sir Z's contacts. Mga importanteng memo na ki-aksidenteng hindi umaabot sa desk ko. Mga simpleng office supplies na bigla na lang nawawala kapag kailangan ko. It was petty, childish, but incredibly annoying. Ang pinakamatindi yung mga chismis. Nagsimulang kumalat sa office, lalo na sa pantry, ang mga kwento tungkol sa akin. Kesyo, kaya raw ako naging ni Sir Philip ay dahil may something daw kami. Naginayuma ko raw ang boss. Na kaya raw ako laging nag-o-overtime ay dahil may overtime din kami sa ibang bagay. Mga malisyosong bulungan na nakakarating sa akin, usually kapag nagkakape ako or kumakain mag-isa sa pantry. Nakita mo ba yung bagong ni Sir Philip? Ang bata pa, no? Nga, eh. At parang ang bilis umangat. Kakapasok lang, di na agad ng si. Narinig ko, taga-probinsya lang daw yan. Paano kaya napalapit agad kay Sir? Baka naman alam mo na. Connections? Sabay tawa ng mahina. My blood would boil every time heard those whispers. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero anong sasabihin ko? Na nagkataon lang na nagtop ako sa exam. Naninong ni Sir Philip ang nag-recommend sa akin. Na yung di something key na meron kami ay purong asaran at utusan lang. Sino nang maniniwala? Lalo na kapag si Nancy ang pasimuno ng chismis, subtly planting seeds of doubt in everyone's minds. She was popular, a marketing exec, and yes, the rumored ex-girlfriend of the C. Her words carried weight. One afternoon, Sir Philip called me into his office. Akala ko may ipapagawa na namang urgent task. Pero iba ang tono niya. Abelera, what's this I hear about you having problems with Enas de Silva? Tanong niya, his eyes fixed on me. Natigilan ako. Nakarating na pala sa kanya. Siguro may nagsumbong. O baka naman, napansin niya na I've been more stressed than usual. O wala naman po, sir. Minor misunderstandings lang po siguro. As tried to downplay it, ayokong isipin niya na nagrereklamo ako or that I couldn't handle office politics. He leaned back in his chair, his gaze unwavering. Minor misunderstandings don't usually involve sabotaged schedules and malicious gossip. I've already spoken to Nancy. I gave her your warning. Nagulat ako. He defended me. Or at least, he intervened. Hindi ko inaasahan yun. Sir D. As don't tolerate unprofessional behavior in the company, Abelera. From anyone. Your job is to assist me, not to fend off personal attacks. If this continues, let me know. His voice was firm, leaving no room for argument. May kung anong kumirot sa puso ko. It wasn't kilig, not exactly. It was gratitude. And a sense of validation. Na kahit papaano, he saw what was happening. And he did something about it. Thank you po, sir, sabi ko, sincerely. He just nodded. Now, about the Henderson proposal, business as usual na ulit. Pero kahit na binigyan na ni Sir Philip ng warning si Nancy, hindi pa rin siya tumigil. Mas naging careful lang siya, mas subtle. Ang mga atake, hindi na direct, kundi through other people. Mga kaibigan niya sa ibang department na bigla na lang nagiging uncooperative sa akin.
Mga importanteng information na delayed bago makarating sa akin. It was exhausting. Parang ahas si Nancy, makamandag at mahirap hulihin. Nagsimula na akong mag-alinlangan. Tama pa ba na nandito ako? Kaya ko pa ba to? Hindi lang yung trabaho ang mahirap, kundi pati yung environment. I felt so isolated. Wala akong kakampi, maliban siguro kay Elena, ang executive secretary ni Sir Philip, na paminsan-minsan ay binibigyan ako ng encouraging smiles. Pero si Elena, she kept professional distance. Ayaw niyang masangkot sa office drama. Isang gabi, I was working late again. Tinatapos ko ang isang presentation na gagamitin ni Sir Philip for e-board meeting the next day. Pagod na ako. And my eyes were stinging from staring at the computer screen for hours. My stomach was grumbling. I felt so alone and defeated. Tumayo ako at pumunta sa rooftop ng building. Kailangan ko ng hangin. The city lights twinkled below, a stark contrast to the darkness felt inside. Dito, at least, tahimik. Walang bumubulong, walang nanghusga. Napaupo ako sa isang bench doon, niyakap ang sarili ko. Ang lamig. Hindi lang ng hangin, kundi pati ng pakiramdam ko. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ko. Pinipigilan ko, pero traidor ang mga luha. Tumulo pa rin. Are you okay? Nagulat ako sa boses na iyon. Paglingon ko, nakita ko si Sir Philip papalapit sa akin. Anong ginagawa niya dito? Akala ko, umuwi na siya. Sir Philip. Dali-dali kong pinunasan ang mga luha ko. Nakakahiya. For the second time, he caught me at the weakest. What are you doing here so late? And Gary, are you crying? Tanong niya, his voice softer than usual. He sat beside me on the bench, but kept respectful distance. Hindi ako makasagot agad. Ano nang sasabihin ko? Napagod na ako sa lahat. Na gusto ko nang sumuko. Na nasasaktan ako sa mga chismis at sa pang-aasar ni Nancy. Wala po, sir. Napuwing lang po siguro. Palusot, calm. He didn't buy it, Abelera. I may be demanding boss, but I'm not blind. I've seen how hard you've been working. And I know Nancy has been difficult. Napatingin ako sa kanya. His face was unreadable in the dim light, pero may sincerity sa boses niya. It's just hard, sir, I finally admitted, with voice trembling. Hindi ko po alam kung para sa akin ba talaga to. He was silent for a moment, looking out at the city. Do you want to quit? Diretsahan niyang tanong. Para akong sinampal ng katotohanan. Quit? Yun na ba talaga ang gusto ko? After everything I've been through. After all the sacrifices. Umiling ako. Hindi ko po alam, sir. And that was the honest truth. My mind was a mess of conflicting emotions. Selos, dahil sa atensyon na nakukuha ni Nancy mula sa kanya, kahit panega yun. Lungkot, dahil sa bigat ng sitwasyon. At gulo ng loob, dahil hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman para sa boss ko. Is it still just admiration? Or is it something more? Something dangerous? Alam niyo po, sir, sabi ko, finding a sudden surge of courage, or maybe just desperation. Nung una, sobrang saya ko na nakapasok ako dito. Kahit nanilang. Kasi hinahangaan ko po talaga kayo. Yung mga prinsipyo niyo, yung lahat. I felt and with cheeks flush, but continued. Pero ngayon, parang ang hirap. Lalo na kapag nakikita ko si Ma'am Nancy. He turned to look at me, his brow furrowed. What about Nancy? Kasi po siya yung babaeng gusto ng lahat, di ba? Maganda, matalino, successful. Bagay po kayo. Oops! Did you just say that out loud? Ang dulas ng dila ko. His expression didn't change. And what does that have to do with you, Abelera? Kasi po ako. Probinsyana lang. Clumsy. Madalas, lutang. Hindi po ako yung tipo ng babae na magugustuhan ng isang tulad nyo. There, I said it the insecurity that had been gnawing at me for weeks. And who said I was looking for someone to like? He asked, a hint of amusement in his voice. Natahimik ako.
Nga naman. Ano ba tong pinagsasabi ko? Assuming much, Sava. Abelera, he said, his voice serious again. Nancy and I, that's in the past. Whatever rumors you're hearing, they're just that, rumors. She's a colleague. Nothing more. Parang may kung anong nabunot na tinik sa dibdib ko. So, wala na talaga sila? As for you, he continued, turning to face me more directly. You're right. You are from the province. You can be clumsy. And yes, sometimes, you seem to be in your own world. Ouch. Honesty hurts. But you're also hardworking. You're intelligent. You're resilient. And you have a good heart. Natigilan ako. Did he just compliment me? Multiple compliments. Si Ingrid suplado. Hindi ako umaasa, sir, I whispered, more to myself than to him. Pero umaasa rin ako. Umaasa na sana, one day, makita niya ako not just as his lay, but as someone more. Someone worthy. He was silent for a long moment, his gaze searching mine. The city lights reflected in his eyes, making them look softer. Then, he did something unexpected. He reached out and gently tucked a stray strand of hair behind my ear. His fingers brushed against my cheek, sending a shiver down my spine. It was a small gesture, but it felt incredibly intimate. Don't let Nancy, or anyone else, define your worth, Abelera, he said, his voice low and husky. You are more than capable. And you are not unnoticeable. In my heart skipped a beat. Or maybe, 100 beats. Not unnoticeable. Ano nang ibig sabihin nun? Bago pa ako makapagtanong, tumayo na siya. It's late. You should go home. And get some rest, we have a busy day tomorrow. He started to walk away, then paused. And Abelera? Yes, sir. Thank you for the honesty. And then, he was gone. Naiwan akong nakaupo sa bench, replaying his words, his touch, over and over in my mind. Ang gulo ng isip ko, pero this time, may halong kilig. Isang malaking, nakakabaliw na kilig. Hindi ako umaasa. Pero umaasa rin ako. At sa gabing iyon, sa rooftop ng FK building, sa ilalim ng mga bituin at ng mga ilaw ng syudad, naramdaman ko, for the first time, na baka-baka lang naman may pag-asa talaga. Kahit gaano pa kaliit. Yung gabing yun sa rooftop, yung mga sinabi ni Sir Philip, yung paghawak niya sa buhok ko, parang naging panggatong iyon sa natutulog kong pag-asa. For a few days, I'll walk on clouds. Kahit na anong pang-aasar ni Nancy, parang wala na lang sa akin. Kahit gaano pa ka-demanding si Sir Philip sa trabaho, I faced it with newfound energy. Kasi, not unnoticeable daw ako. At para sa isang tulad ko, sapat na iyon para mangarap. Pero ang mga ulap, hindi naman laging nandyan. Darating at darating ang araw na mahahawi sila, at makikita mo ulit ang realidad. At ang realidad ko, ako si Sava Abelera, ang hamak na Z ng supladong si. At siya si Philip Villarreal, ang boss ko. Hanggang doon lang. Despite his words on the rooftop, bumalik pa rin kami sa dati naming routine. Professional. Boss to assistant. Walang special treatment. Walang lingering glances. Parang nanaginip lang ako nung gabing iyon. Siguro, dala lang ng pagod at emosyon. At habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman na napapagod na talaga ako. Hindi lang sa trabaho, kundi sa sitwasyon. Sa pag-asa na parang wala namang patutunguhan. Sa paghihintay sa isang bagay na baka hindi naman darating. One day, I saw an internal posting for junior writer position sa isang bagong lifestyle magazine under Zef. It wasn't a high-paying job, and it was definitely a step down from being the Zeus Zay in terms of proximity to power. Pero yun ang pangarap ko, di ba? Ang magsulat. Nag-apply ako. Secretly. Without telling anyone, not even Elena. I passed the exams and the initial interviews. Ang final interview na lang ang kulang. Habang hinihintay ko ang resulta, gumawa ako ng isang desisyon.
Isang desisyon na matagal ko nang pinag-isipan, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Magre-resign na ako bilang ili ni Sir Philip. It wasn't an easy decision. May takot, may panghihinayang. Pero mas nangingibabaw yung pakiramdam na kailangan ko nang umalis. Kailangan ko ng espasyo. Espasyo para sa sarili ko. Espasyo para hanapin ulit yung Sava na nangangarap, hindi lang yung Sava na ni Sir Philip na palihim na umaasa. Nagsulat ako ng resignation letter. Simple lang. Nagpasalamat ako sa opportunity sa mga natutunan ko. Walang drama, walang hint ng personal feelings. Placed it inside plain white envelope. Balak kong ibigay sa kanya at the end of the day. That same day, Jetha launched a new online literary journal. It was a passion project of Sir Philip, something he had been working on for months. The launch event was held at the company's auditorium. As his day, I was there, of course, making sure everything ran smoothly. During his speech, Sir Philip talked about the importance of discovering new voices, of giving chances to aspiring writers. Then, he announced the first featured article in the journal. An essay titled Di ang Isla at ang mga alon ng pangarap, The Island and the Waves of Dreams. My heart stopped. That title, it sounded so familiar. This piece was submitted anonymously, Sir Philip continued, his eyes scanning the audience. But it captured the spirit of this journal perfectly. It's the poignant, beautifully written essay about holding on to your dreams, no matter how far you are from a metaphorical island. Then, he started reading an excerpt. At habang binabasa niya, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Yung mga salita. Yung mga pangungusap akin yun. It was an essay wrote months ago, something I submitted to a general civic call for contributions, never expecting it to be chosen, much less featured like this. I had completely forgotten about it. Special thanks to our brilliant, anonymous intern, or perhaps, a staff member with a hidden talent, who penned this piece, Sir Philip said, a rare, genuine smile on his face. We hope you reveal yourself soon. Sesay is looking for talents like you. Nakatayo lang ako sa gilid ng auditorium, nanlalamig, nanginginig. Hindi ako makapaniwala. Ilvay essay published. And praised Jithai him. Sa harap ng maraming tao. After the event, habang nagliligpit ako ng gamit sa backstage, Gili phone rang. It was Gina from EET. Sava. Good news. You got the junior writer position. Congratulations. If Dillion specifically pushed for your application after reading your essay. Apparently, Philip also gave a very strong recommendation, even before he knew it was you who wrote Ang Isla. Parang nabingi ako. What? Sir Philip recommended me. Even before he knew. So, all this time. Biglang may pumasok sa backstage. Si Sophie, ang 10 taong gulang na anak ni Gina from GC, madalas siyang sumasama sa nanay niya sa office kapag walang pasok. She was holding something. Isang puting envelope. A resignation letter. Ate Sava, sigaw ni Sophie, tumatakbo palapit sa akin. Naiwan mo po to sa table ni Mommy kanina. Pinapabigay niya po. Bago pa ako makakilos, kinuha ni Sophie ang envelope sa bag ko at inabot sa taong kadarating lang din sa backstage. Si Sir Philip. Daddy Philip, masayang bati ni Sophie. Yes, Daddy Philip. Apparently, Sir was her ninong, and she adored him, much to Nancy's annoyance, I bet. Pinapabigay po ni Ate Sava. Sabi po ni Mommy, important daw. LA world stopped. Sir Philip looked at the envelope, then at me. His brow furrowed. Kinuha niya ito mula kay Sophie. Thank you, sweetie, sabi niya kay Sophie, then he ruffled her hair. Sophie giggled and ran off to find her mom. Naiwan kaming dalawa. Ang resignation letter ko, nasa kamay na niya. The irony was almost painful. Sa araw na nalaman kong sinusuportahan niya pala ako, sa araw na natupad ang isang pangarap ko, doon pa niya makikita ang sulat ng pag-alis ko. He looked at the envelope, then at me, his expression unreadable. Dahan-dahan niyang binuksan.
His eyes scanned the contents. Tahimik lang. Pero ang bawat segundo ng katahimikan na iyon, parang 1,000 karayom na tumutusok sa dibdib ko. Finally, he looked up. His eyes, usually so sharp and cold, now held a mixture of surprise. Disappointment. Hindi ko masabi. "You're resigning?" he asked, his voice quiet, almost whisper. Hindi ako makatingin sa kanya. Nakatungo lang ako, pinipigilan ang mga luha na nagbabadyang tumulo. "Oo po, sir," I managed to say. "Really?" His voice was still quiet, but there was an edge to it now. "Is it because of the writer position? You got it, you know. It's personally recommended you. I thought this was what you wanted." Napatingin ako sa kanya. There was a flicker of something in his eyes. "Hurt?" "Opo, sir. Gusto ko po yun. Sobra." Yung voice cracked. Pero hindi ko na po kaya." "Kaya ang alin, Sava?" he asked, using the first name. It sounded strange, yet intimate. "Ang trabaho. Ang stress. O si Nancy." Umiling ako. "Hindi lang po yun, sir. It's more complicated than that." He took a step closer. "Then explain it to me. Make me understand." Huminga ako ng malalim. "Ito na. Kailangan ko nang sabihin." "Sir Philip," I began, the voice trembling. "Alam niyo po, sobrang hinahangaan ko kayo. Mula noon hanggang ngayon. Kayo po ang inspirasyon ko. Kaya po ako nandito." He was silent, just listening. Pero habang tumatagal, nahihirapan na po ako. Kasi umaasa po ako. Umaasa ako sa isang bagay na alam kong imposible. "What's impossible, Sava?" He pressed, his gaze intense. "Kayo po," I whispered. "Kayo po ang imposible." The admission hung in the air between us, heavy and raw. He looked stunned for a moment. Then, his expression softened. He reached out, as if to touch Isvi's arm, but then stopped himself. "Sava," he said, his voice gentle. "If this is about feelings, then you should know D." He took a deep breath. I admire you too, Sava. More than you know. Your passion, your resilience, your light. It's something I haven't seen in a long time. And yes, what is said on the rooftop. I meant it. You are not unnoticeable. In fact, you've become quite noticeable to me." In my heart soared. He felt something too. "Pero, Sir D. When read your essay," he continued, "even before knew it was yours, I was moved. I saw myself in it, the dreamer. The fighter. And when I found out it was you, I was proud. And I realized didn't want to lose you. Not as an assistant, not as a writer, not as Sava." Tears were streaming down my face now. Tears of confusion, of pain, of hope. "Then why, sir? Bakit ang hirap?" I cried. "Bakit parang ang layo-layo niyo pa rin?" He stepped closer, finally closing the distance between us. He gently wiped the tear from in her cheek with his thumb. His touch was electric. "Because I was a fool, Sava," he said, his voice thick with emotion. "I was scared. Scared of what I was feeling. Scared of messing things up. Scared of not being good enough for someone as pure and genuine as you." Hindi ako makapagsalita. Si Philip Villarreal, scared of me. "I wanted to support your dreams," he said. "I wanted to see you succeed. Kaya ko sinubmit yung article mo. Kaya kita nirekomenda. I thought that was the best way I could show you that I care." "Pero hindi ko po kailangan ng boss na nagmamalasakit, Sir Philip," I said, finding the voice, though it was choked with tears. Ang gusto ko po, partner. Isang tao na kasama kong haharapin ang lahat. Hindi yung nasa likod lang o nasa taas na sumusuporta lang mula sa malayo." His face fell.
The hope that had flickered in his eyes dimmed. Sava, I'm sorry, sir, I said, taking a step back. The resignation letter was still in his hand. Pero kailangan ko na pong umalis. Para sa sarili ko. Para sa puso ko. I turned around and walked away, my legs feeling like lead. Each step was agony. I could feel his eyes on his way back, but didn't look back. Hindi ko kaya. Kung lilingon ako, baka hindi ko nakayanin pang umalis. Lumabas ako ng FK building, ang puso ko, durog na durog. Isang hakbang palayo sa kanya, pero parang 2 hakbang pabalik sa sakit. He confessed. He actually confessed. Pero bakit ganito? Bakit parang mas masakit pa? Dahil ang pag-amin niya, dumating kasabay ng desisyon kong umalis. At ang pag-alis ko, parang sinasabi na rin na sumusuko na ako. Hindi lang sa trabaho, kundi pati sa kung anong namumuo sa pagitan namin. Sumakay ako ng taxi, hindi ko na alam kung saan pupunta. Ang alam ko lang, kailangan kong lumayo. Lumayo sa kanya, sa Fegi, sa lahat ng alaala. Hindi ako kailangan ng isang boss. Gusto ko ng partner. At sa mga sandaling yun, alam ko, sa kaibuturan ng puso ko, na si Philip Villarreal, kahit gaano ko pa siya kamahal, ay hindi pa handang maging partner na hinahanap ko. O baka naman, ako ang hindi pa handa. Ako ang duwag. Ako ang sumuko. Ang sakit. Ang tampo. Ang paglalaban sa loob ko. It was all too much. Isang hakbang palayo. Pero ang puso ko, naiwan sa kanya. Umuwi ako sa Isla de Milagros. Bitbit ang isang maleta ng damit, isang bag ng mga libro, at isang pusong basag na basag. Ang Maynila, ang syudad ng mga pangarap ko, iniwan ko ng mailuha sa mata. Ang Ihifi, ang kumpanyang pinangarap kong pasukan, tinalikuran ko. At si Philip Villarreal, ang lalaking minahal ko ng patago at hayagan sinukuan ko. O iyon ang akala ko. Pagdating ko sa isla, sinalubong ako ng mahigpit na yakap ni Lola Mayding. Wala siyang maraming tanong. Nakita niya siguro sa mga mata ko ang bigat ng pinagdaanan ko. Sa mga unang araw, wala akong ibang ginawa kundi matulog, tumulong sa mga gawaing bahay, at tumitig sa dagat. Ang mga alon, parang laging may ibinubulong pero hindi ko maintindihan. Siguro, sinasabi nila ang tanga mo, Sava. Sinayang mo. Sinubukan kong kalimutan si Philip. Sinubukan kong i-delete ang numero niya sa phone ko, kahit memorize ko naman. Sinubukan kong huwag buksan ang social media para hindi makita ang ihe o ang pangalan niya. Pero mahirap. Sa bawat sulok ng maliit naming bahay, sa bawat simoy ng hangin dagat, parang naririnig ko ang boses niya, naaalala ko ang mga titig niya. Ang hirap magmahal ng isang taong alam mong hindi para sa iyo, pero mas mahirap pala ang magmahal ng isang taong alam mong para sa iyo, pero ikaw mismo ang lumayo. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman ni Lola sa bakuran, may humintong tricycle sa tapat ng bahay namin. At ang bumaba hindi ako makapaniwala. Si Philip. Philip Villarreal, in the flesh, dito sa Isla de Milagros. Nakasimpleng polo shirt lang siya at khaki pants, pero ang tindig, pangsiyo pa rin. May dala siyang isang bayong na puno ng prutas. Natigilan ako. Pati si Lola, na nasa kusina, napahinto sa paghihiwa ng sibuyas. Sir Philip. Yun lang ang lumabas sa bibig ko. Umiti siya, isang ngiting pagod pero sincere. Sava. Lola Mayding. Magandang hapon po. Lumapit si Lola. Aba, iho. Ikaw pala. Tuloy ka, tuloy ka. Si Lola parang wala lang. Parang normal lang na bumisita ang hihi ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Maynila sa munti naming dampa. Tamang-tama, nagluluto ako ng paborito ni Sava, sinigang na hipon. Pumasok si Philip sa bahay namin. Medyo yumuko pa siya sa pinto kasi ang taas niya. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Sa mga lumang muebles, sa mga picture frame na kupas na, sa mga kortinang gawa sa katsa. This was a world away from his penthouse office and luxurious condo. Pero wala akong nakitang pandidiri o pagkailang sa mukha niya. Instead, there was curiosity. And something else. Respect. Pasensya na kayo sa bahay namin, Sir Philip. Simple lang po talaga, sabi ko, nahihiya.
It's charming, Sava, sabi niya, ang mga mata nakatingin sa akin. Just like its occupants. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko. Charming daw kami ni Lola. Bolero. Nag-usap sila ni Lola sa sala habang ako nagtimpla ng kape. This time, walang natapon. Nang iabot ko sa kanya ang kape, nagtama ang mga mata namin. And in that instant, bumalik lahat. Ang sakit, ang kilig, ang panghihinayang. Salamat sa kape, Sava, sabi niya, his voice soft. Masarap. Mas masarap pa sa mga tinitimpla mo sa opisina. He winked. Napangiti ako ng bahagya. Ang suplado, natuto ng mang-asar ng may ngiti. Kinagabihan, pagkatapos naming kumain ng sinigang, na mukhang na-enjoy naman ni Philip, kinausap ako ni Lola. Apo, sabi niya, habang nakaupo kami sa duyan sa labas ng bahay, pinagmamasdan ang mga bituin. Hindi ako magtatanong kung ano nang nangyari sa Maynila. Pero isa lang ang sasabihin ko sa'yo. Yung lalaking yun, si Philip, malayo ang nilakbay para lang makarating dito. Hindi yun gagawin ng isang tao kung wala siyang importanteng dahilan. Natahimik ako. Alam ko ang ibig sabihin ni Lola. Kung mahal mo, Sava, ipaglaban mo, patuloy ni Lola. Hindi lahat ng pag-ibig kailangang madali. Minsan, kailangan ng konting tapang, konting sugod, kahit pa natatakot ka. Kasi baka pag hindi mo ginawa, pagsisihan mo habang buhay. Ang mga salita ni Lola tumago sa puso ko. Mahal ko ba si Philip? Sobra. Ipaglalaban ko ba? Hindi ko alam. Kasi ako yung unang sumuko. Kinabukasan, maagang nagising si Philip. Nakita ko siyang naglalakad sa tabing dagat, mag-isa. Parang ang lalim ng iniisip. Hindi ko siya nilapitan. Hinayaan ko lang siya. Maybe he needed space too. For 3 days, Philip stayed in Isla de Milagros. Hindi siya tumuloy sa amin, nag-rent siya ng maliit na kubo malapit sa beach. Pero araw-araw pumupunta siya sa bahay. Nakikipagkwentuhan kay Lola. Tinutulungan si Lola sa hardin. Minsan, nakikipaglaro ng tumbang preso sa mga bata sa kapitbahay. It was surreal seeing this other side of him. The Philip Villarreal without the power suit and the stern facade. He looked younger. Lighter. Happier. Minsan, nagkakasalubong kami. Nagkakatinginan. Pero walang masyadong usapan. Parang may hindi nakikitang pader sa pagitan namin. Ang pader na ako mismo ang nagtayo. On the 3rd day, fiesta sa barangay namin. May mga palaro, may sayawan, may kantahan sa plaza. Niyaya kami ni Lola na manood. Nakita ko si Philip nakatayo sa gilid, pinapanood ang mga tao. He looked a bit out of place, pero he was smiling. Isang tunay na ngiti. Then, the barangay captain went up the stage. At ngayon po, mga kababayan, mayroon po tayong special guest. Isang bisita mula pa sa Maynila. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan, Philip Villarreal. Nagulat ako. Pati si Philip mukhang nagulat. Pero nginisyan lang siya ng kapitan at sinenyasan na umakyat sa stage. Hesitantly, Philip went up. Binigyan siya ng mikropono. The crowd was curious. Sino ba tong gwapong dayo na to? Magandang gabi po sa inyong lahat, Philip started, his voice echoing through the plaza. Medyo kinakabahan siya, halata. Hindi po ako sanay magsalita sa harap ng ganito karaming tao. Well, sanay po ako, pero usually, tungkol sa business. Hindi po tungkol sa puso. Natahimik ang lahat. Anong puso? Philip looked directly at me. Nakatayo ako sa gitna ng crowd, katabi si Lola. Our eyes met. May isang tao po dito, he continued, his voice gaining confidence. Na nagturo sa akin ng maraming bagay. Nagturo sa akin na ang tunay na halaga, wala sa pera o posisyon. Nasa prinsipyo, nasa pangarap at nasa kakayahang magmahal ng walang hinihintay na kapalit. In my heart started beating faster. Para sa akin ba to? She once wrote in her notebook a quote that said a long time ago. About success being relentless pursuit. Pero may isa pa siyang paboritong kote. Isang kote na hindi ko alam kung saan niya nakuha, pero tumatak sa isip ko. He took deep breath.
It goes something like this, as true fan loves from afar, until fate brings them closer. And my eyes widened. That quote. Yun yung isinulat ko sa luma kong notebook, yung nakita niya sa phone ko. Nung una, hindi ko naintindihan, Philip said, his gaze never leaving mine. Akala ko hanggang doon lang. Hanggang paghanga lang mula sa malayo. Pero nagkamali ako. Fate did bring us closer. At ako, bilang isang torpeng boss, hindi ko agad nakita. Hindi ko agad nasabi. Tears started to well up in the eyes. The crowd was silent, everyone watching us. Sava Abelera, he said, his voice clear and strong. Lumayo ka. Sinabi mo, hindi mo kailangan ng boss. Kailangan mo ng partner. At sa loob ng ilang araw na wala ka sa opisina, sa loob ng ilang araw na hinanap kita na intindihan ko. He took a step forward on the stage. Naintindihan ko na hindi lang ikaw ang nawalan. Ako rin. Nawalan ako ng isang mahusay na assistant. Nawalan ako ng isang brilliant writer. At higit sa lahat nawalan ako ng pagkakataon na sabihin sa iyo kung gaano ka kahalaga sa akin. The tears were flowing freely now. Lola squeezed my hand. Kaya ako nandito ngayon, Sava, Philip continued, his voice filled with emotion. Hindi para alukin ka ng trabaho. Kundi para alukin ka ng puso ko. He got down on one knee. Right there, on the makeshift stage, in front of the whole barangay. The crowd gasped. May mga nagtilian. Si Lola, napangiti. Sava, he said, his eyes pleading. I know I'm not perfect. I'm suplado, I'm demanding, I'm emotionally constipated sometimes. But promise you, I will try my best to be the partner you deserve. The partner who will not just support you from afar, but will walk beside you, every step of the way. Will you give this supladong boss chance to be your partner in life? Hindi ako makapagsalita. I was overwhelmed. Yify his words, yify his actions, yisa the sheer courage it took for him to do this. The crowd started chanting, sagot na. Sagot na. I looked at Philip, still on one knee, his eyes full of hope and vulnerability. This was the man I fell in love with. The man behind the stern facade. The man who chased me all the way to this small island. Lola's words echoed in my mind, kung mahal mo, ipaglaban mo. I took deep breath. And then, I smiled. A real, genuine, from the heart smile. I walked towards the stage. The crowd parted like the Red Sea. Umakyat ako. Lumapit ako sa kanya. He looked up at me, his eyes searching. I knelt down in front of him, so we were eye to eye. In Philip Villarreal, I said, Jinbevi voice trembling but clear. Ang tagal kong hinintay to. His eyes widened. A slow smile spread across his face. Pero, I continued, teasing glint in the eye. Sigurado ka ba? Baka matapunan na naman kita ng kape. He chuckled, you warm, happy sound. I'll risk it. I'll risk 1,000 suits, just for you. At baka malate ako sa trabaho. I mean, sa pagiging partner mo. I'll wait. I'll wait for you, always. I cupped his face in his hands. Philip, I said, your voice soft. Yes. And million times, yes. He let out a whoop of joy and pulled me into a tight embrace. The crowd erupted in cheers. May mga pumapalakpak, may sumisigaw ng mabuhay ang bagong kasal. Kahit hindi pa kami kasal. He pulled back slightly, his eyes shining. Mahal kita, Sava Abelera. Noon, ngayon at magpakailanman. Mahal din kita, Philip Villarreal, I whispered back. Ngayon, hindi na ako taga-subaybay lang. Hindi na ako fan lang na nagmamahal mula sa malayo. I leaned in and kissed him, right there on the stage, in front of everyone. It was a kiss full of promise, of healing, of a love that found its way, against all odds. Ang ambisyosang probinsyana at ang supladong boss. Sino nang mag-aakala? But as Lola Mayding always said, ang pag-ibig parang alon sa dagat. Minsan, tahimik. Minsan, malakas.
Pero laging hahanapin ang pampang. At sa wakas, ang mga puso namin natagpuan na ang kanilang pampang. Sa isa't isa. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa kwento ni Sava Abelera at Philip Villarreal. Ang bawat oras na inyong inilaan para basahin ang kanilang paglalakbay, ang bawat emosyong naramdaman ninyo kasama sila, ay isang malaking karangalan para sa akin. Thank you for sticking with them, from that disastrous coffee spill hanggang sa matamis nilang happily ever after sa Isla de Milagros. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, para bang naging personal na kaibigan ko na rin sina Sava at Philip. Naramdaman ko ang kilig ni Sava sa bawat simpleng gesture ni Philip, ang hiya niya sa mga fangirled moments niya, at ang bigat sa dibdib niya tuwing nasasaktan siya. Naramdaman ko rin ang unti-unting paglambot ng puso ni Philip, ang kanyang mga panloob na laban, at ang kanyang takot na magmahal muli. It was an emotional roller coaster, even for me as the writer. Ang bawat eksena, mula sa masikip na jeepney ride ni Sava, sa tensyon sa loob ng Villarreal Media Inc., hanggang sa payapang fiesta sa probinsya, ay sinikap kong isulat ng may pagmamahal at pag-unawa sa kanilang mga karakter. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng love story. Ito ay tungkol sa mga pangarap, gaano man kalaki o kaliit, gaano man kahirap abutin. Ito ay tungkol sa tapang na lumuwas sa comfort zone mo, harapin ang unknown, at suungin ang mga pagsubok para sa mga minimithi mo. Tulad ni Sava, we all have our own Manila to conquer, our own Isla de Milagros to return to. Isa pa sa mga mensaheng nais kong iparating ay ang halaga ng pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. At ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, lalo na sa pag-ibig. Love isn't always perfect, minsan may tampuhan, may selos, may nasasaktan. Pero kung tunay ang pagmamahal, tulad ng ipinakita ni Sava at Philip, it will always find a way to heal and to fight. Hindi rin masamang maging key fan hanggat ang paghanga mo ay nagiging inspirasyon para maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pag-asa. Na kahit gaano pa kasuplado ang boss mo, o gaano ka-clumsy ang tingin mo sa sarili mo, there's always hope for understanding, for connection, and for a love that sees beyond imperfections. Kung may aral o emosyon kayong napulot mula sa kwento ni Sava at Philip, kung napangiti, napakilig, o kahit napaiyak kayo, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at kakilala. Nais ko rin pong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang paborito niyong eksena? Anong linya ang tumatak sa inyo? May mensahe ba kayo para kina Sava at Philip o kahit para sa akin bilang manunulat? Your comments and reactions mean the world to me. Malaking bagay po ang mga ito para sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang mga kwento. Sana'y patuloy ninyong suportahan ang mga kathang Pinoy. Nagmamahal at taos pusong nagpapasalamat. Ang inyong manunulat.